Ngayon ho, mga bossing, dito muna tayo kay TP. Mahaba pa ba oras ko? So, meron pa. Dito muna tayo kay TP, mga bossing. Tapos kinumpita din sila Maharlika. Binabanatan niya si Maharlika. No, tagal kong di nakita to si TP, mga kababayan eh. Busy sa pag-aaral kasi. Ngayon, ang mga DDS, lalo na yung mga vlogger nila, ano po yung pakay nila? Ano po yung agenda nila dati? Sirain ang gobyerno, di ba? Hindi nila tayo masisisi na sabihin po natin na yun po ang agenda nila, sirain ang gobyerno. Bakit to? Kasi yung mga inilalabas nila, ang mga paninira ho, lahat naman po walang sapat na ebidensya. Kumbaga, boka-boka lang ho, mga bossing. At base po doon sa sinabi ni Katrina Ponce Enrile na anak ni Juan Ponce Enrile, mayroong pondo na nanggagaling sa China. At syempre, sino po ba ang unang iisipin natin na nakakatanggap ng pondo na yon? E di yung mga naninira po, no, sa gobyerno ng Pilipinas. Ang gusto kasi ng China, tayo-tayo mag-away-away, tayo-tayo magkagulo, para paglusob nila, para kapag handa na sila, mahinang-mahina na tayo. Di ba? Ngayon, ano nakikita nyo? Ano ho nakikita nyo, mga kababayan? Sino po ang nagkakagulo-gulo ngayon? Yung mga DDS na mga vlogger. Di ba? Sila, nakita nyo, puro pera, pinag-aawayan. Nag-EDSA. Isang beses nag-EDSA, nag-away-away pa doon sa kinita ng EDSA nila daw. Nag-aagawan pa doon sa mga donasyon ng OFW. Kasi yan yung talagang agenda nila eh. Ano po, hindi kagaya nung dito po sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, may nakita na po ba kayo nag-away-away na mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Nagkakasama-sama kami. Pero wala kayo naririnig na may pag-aaway sa pera. Kasi paulit-ulit na sinasabi, yung mga yan, si Mark Ramos, bayad yan. May nagsabi pa, 500,000 daw ang bayad sa akin. Anak ng tinapan eh. Di sana ho, mga kababayan, may Rolex na ako kung 500,000 ang bayad sa akin. Joke lang, no? Wala kayo nakikita na nag-aaway-away ho. Doon sa kanila yon. Eto, may mensahe kay Maharlika, CTP. No? Pakinggan nyo ho. Sino una? Yung mga vlogger, nagdidemand ng access sa yung mga personal affairs ng pamilya. Yung mga ganon, personal na choice na yung pamilya, wala kayong pakialam doon. Noong May 9, alam niyo yung nagbibilangan na, tapos kinumpita din sila Maharlika doon sa doon sa parang situation room ng BBM campaign. Yan, hindi. Naalala niyo ho, mga bossing, no, sabi ho ni First Lady Lisa Marcos, naku, pagpasok niya doon sa bahay namin, picture-picture agad dyan. Alam mo no, na social climber Ganon din daw ang ginawa ni Maharlika. Si TP, nag-vlog. Pero sumulok ho, mga kababayan. Gumilid para hindi makita yung iba. Alam niyo po, totoo yung sasabihin ni TP dito, mga bossing. Na yan pong mga mayayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo, hindi po yan mahilig doon sa nakikita sila. Public. No? Hindi po yan mahilig na sumikat sila. Tahimik lang po yan, mga bossing. Pero ang sinasabi dito, si Maharlika daw, ayun, ni-live. Para naman syempre sikat na, nako, ito, mayayaman yung kasama ko. Nandito ako sa loob ng mga Marcos. Di ba sabi na din ni First Lady Lisa Marcos na pagpasok niyan, doon sa bahay ko, nagpicture. Di ba nandun sa Maharlika? Tapos, talaga ako nandun din ako. Kasi nag-monitor din ako sa nangyayari. Tapos, nung mga bandang, mga bandang, I think 11 p.m., nung malaki-laki na yung lamang ni BBM, nag-21 million na yata yung boto niya. Tatanda mo yun eh. Tapos, nakikita ko, na mananalo na talaga si BBM. Ano ginawa ko? Nag-live ako. Pero, bago ako mag-live,
Naku, paumanhin ho, inunahan ko pala yung kwento ni TV. Pumunta ako sa kasulok-sulukan, yung situation room niya, yung situation building, ganyan. Yung kasulok-sulukan ng headquarters. Para, pag nag-live ako, ang background ko, clean lang. Walang ibang tao, walang nasagasaan. Parang respect. Totoo. No? Ako, mga kababayan, kunyari, meron akong na video o meron akong kinuhanan na isang tao. No, kumbaga magkakasama kami. Picture, group picture. Mga bossing, group picture. Papaalam ko muna 'yon. Mga boss, pwede ko bang i-post 'to? Baka kasi merong mga kagaya ng mga kaibigan mo, hindi ako nagpaalam. Uy, hindi ako nagpaalam na dito tayo pupunta. Mga may ganun, masagasaan. Di po ba? Respeto doon sa mga kasama. Hindi po porkit nandiyan yan, basta video ka na lang ng video. Lalo na po yung mga bilyonaryo, milyonaryo na ho, mga kababayan. Hindi ho yan timawa sa kasikatan. Ayaw nga po niya, nalalabas ho Ito lang sa privacy ng ibang mga tao. Si Maharlika, ano ginawa? Ini-live. Pati yung mga mayayaman na kamag-anak ni PBBM na hindi naman gustong lumabas sa video, ini-live niya. Binigyan niya yung mga mukha. Ay, tanongin kita bakla, paano ka hindi makakabusita ng tao? Wala kang respeto sa privacy nila. Mga ganun bagay, yung parang binigyan kayo ng chance na makapasok kahit pa paano sa circle nila. Kasi alam niyo naman, ibang social circle yun Binigyan kayo ng chance na makapasok, kayo squandered it. Kasi hayok na hayok siguro kayo na magka-content. Kaya nagagalit din si Banat Bay Nagagalit yung mga DDS doon kay Maharlika, mga bossing Yung mga kampe kay Alpotera, ng tinapang Alpotera yan. Yung mga kampe kay Alpotera, nagagalit kay Maharlika. Bakit mo pa nilabas? Yung mga syuta. Ayan, nalaman tuloy ng Bayang Pilipinas. 13 ang syuta ng dating Pangulo. Kaya po, para medyo umokay-okay. Kasi sa Pilipinas, hindi naman po, hindi naman po normal yung 13 ang syuta. 13 ang syuta. Mga kababayan, hindi normal sa atin yun. Kaya, para magmukha na lang, okay lang yan. Kagat na lang po. Biruin mo, ginawa pa nila katatawanan. Away-away na magsusyota. Yan. Nagkaroon pala tayo talaga ng presidente na hindi marunong rumespeto sa kababaihan. Kung yabang na yabang kayo na nandun, in-live ninyo. Hindi po ganun. Yung mga Marcos nga, 2017 ko pa kilala. Sino nakaalam na close ako sa kanila? Kailan lang? Kasi hindi ako ganun. Hindi ako yung makasama sa mayaman, pipicture na ako sa mayaman, tapos ipopost ko na. Kasi pa yun. Hindi ganun. Kailangan makasama kayo ng konti. Wala, chip ka pala, Maharlika TP, nakikita ko, naka-Gucci si Maharlika na, na chinelas, naka-Gucci yan, Pero chip nga naman yung mga ganun, mga boss. Unang beses ka lang yata pinapasok ng gano'ng kadami bilyonaryo sa isang kwarto. Ano ginawa mo? Nilive mo sila. Nakikita mo ba na bago lumitaw yung mga yan? Kumbaga kasi ang gusto nila doon, eto mga kaibigan ko, milyonaryo, bilyonaryo, kasama ako sa mayayaman. Ganun yung gustong sabihin niya. Ganun yung gustong ipamukha niya. Tingnan niyo po ako, mga bossing. Tingnan niyo lang po ang lagi kong kasama dito sa aking vlog. Ayan yung manikin. Ewan ko kung kanino yan. Nilagay nung misis ko dito sa loob ng bodega namin. Bodega ko kasi ito. Kada lalabas ko ako, nagugulat ako pagtingin ko, meron nakatayo Kala ko kung tuloy. Dami tayo mga seremonyas bago lumitaw sa TV, tapos biglang dinive mo lang. Di pasikat ka masyado, kaya nakabusita siguro. Diba parang may sakit yung galawan, hindi ganun, bad joke. Sakit to sabihan ka pasikat, bad daw yun. Diba? 2019, totoo na lang, 2019, bago mag-pandemic. Sumama ako sa isang food trip yung food tour ni Chef Sandy Daza. Nakasama ko sila BB, at nakita ba nagpost ako kahit isang picture? 2019 yun, bago mag-pandemic. Walang picture. Magkaibigan na kami ni Lisa ng close, 2018 pa.